hapon po sa inyong anak. Kung babaybayin po natin ang 14 na estasyon ng ating Panginoong Jesus, makikita po natin na itong stations of the cross of our Lord ay may tatlong mga halagang bahagi. At bawat bahagi po ay nag-aanyaya na tingnan natin ang ating sarili in relation dun sa ating pagsunod sa Diyos. Ang unang bahagi po ay the passion and the carrying of His cross. Nagsisimula po ito sa halaman ng Gethsemane. Tuloy-tuloy po ito sa sparking of the pillar. At tuloy pa rin po ito sa pagdadala ng krus ng Panginoon papuntang Jerusalem o Golgotha. Dito po makikita natin na simula sa halaman ng Gethsemane, sinabi na po ng Panginoong Jesus habang siya ay nagdarasal na, Father, your will be done. Kayo na po ang bahala. Ano man po ang plano mo sa akin, ano man po yung gusto mong gawin ko para sa inyo, kayo na po ang bahala. So dito po natin makikita yung alam po ninyo yung pagiging bukas ng Panginoon dun sa kalooban ng Diyos. Sa unang bahagi po ng ating stations of the cross, actually ito po ang hingin sa ating lahat. Ang hingin po sa ating lahat ay meron ba tayong pagbubasan ng puso at isip kung ano ang kalooban ng Diyos para sa atin. Kapag tayo po ba ay nagdarasal, nagsasabi po ba tayo ng Lord, your will be done. Kapag tayo po ba ay nahihirapan, hindi na natin maintindihan yung nangyayari sa ating buhay. We will turn to our Lord at sasabihin natin lang, Lord, kayo na pong bahala sa akin. So makikita po ninyo napakalaga nitong first stage na yung unang bahagi ng stations of the cross. Isa po lang yung nakakaantig sa akin pag pinapanood ko yung the passion of the Christ and yung sparking of the pillar. Lagi po yun eh. Talagang lagi ko kung, alam niyo po yun yung sparking of the pillar. May isang scene po ako doon na talagang siguro kahit ang dami ko ng verses na pinanood ang the passion of the Christ. Pag yung scene na yun ang nakita ko, lagi tumutuloy yung luha. At alam ko ninyo yung scene na yun. Yun po yung hinampas ang Panginoon ng baka na may pako sa dulo. At paghilit na ganyan ay tumalsik yung laman ng Panginoon. At tumiyon siya. Pero kung mapapansin po ninyo, yung pangyayari niyan still part of yung kanyang pagiging bukas sa kalooban ng Ama. Lord, your will be done. Sa mamaya po sa stations of the cross natin, kailangan po natin yun. Yung dasal na, Lord, your will be done. Bakit po? Kasi ay may plano tayo, pero most ng ating plano ay hindi plano ng Diyos para sa atin. Magkaiba po. May gusto tayo, pero tandaan po natin, mayroong gusto. Yung gusto natin, maraming beses, hindi yung gusto ng Diyos para sa atin.
Handa po ba natin samahan ng Panginoon from Abilene Garden hanggang dun sa Golgotha na nilalagay ng Diyos? Magandang tanong po yun. Second, ang pangalawang bahagi ng Stations of the Cross of Jesus of our Lord ay yung the crucifixion and death of our Lord. Tandaan po natin, ito yung parang, ito yung though meron pa pong isang part ng resurrection, pero makikita po natin ito yung parang isa sa mga high points ng Station of the Cross. Nung ipinako ang Panginoong Jesus, nasaktan siya. Nung sinibat ang Panginoong Jesus dito, nasaktan din po siya. Lalo nung pinako yung paan ng Panginoong Jesus. Sumigaw ang Panginoong Jesus. So dito po, alam niyo po yung aking pag-iilay ay itong week na ito ay napapunta ako sa tanong na bakit kailangan mamatay ang Diyos? Bakit kailangan magpapako ang Diyos? Bakit kailangan i-ari ng Diyos ang kanyang buhay doon sa Diyos? Ang simpleng sa dugang ko ay para magkaroon tayo ng buhay. Mga kapatid, normally ang Stations of the Cross is part of our tradition. Kasama ko kasi ay part ito ng nakaisnan. Magdadasal ako o sasagot ako dahil part ito ng nakaisnan ko. Pero hindi ko natin nakikita na malaking bahagi po ng Stations of the Cross, especially the second part of the Stations of the Cross, ay pinagayahan po tayo na maramdaman yung naramdaman ng Panginoong Jesus habang siya'y pinapako sa krus. Maramdaman yung naramdaman ng Panginoong Jesus habang siya'y pinupusok ng sigaw. Maramdaman po ang naramdaman ng Panginoong Jesus habang siya'y pinagtatawanan ng tao. Minsan po iniisip ko rin na parang halimbawa po na kasama ko sa Stations of the Cross. Minsan po ay ako napapahiya kasi parang pag ako po ay nakikinig, hindi ako nasagot ng taimtim. Parang naiisip ko, isa ako doon sa nagtatawa sa Panginoong Jesus. Parang iniisip ko na pinagminilayan ko, isa ako doon sa nakatingin lang sa Panginoong Jesus. Pero walang dating sa akin yung kanyang paghihirap at pagkamatay. So napakahalaga po sa second part ng Stations of the Cross ay parang hayaan natin na hayaan natin makasamahan ng Panginoon dun sa kanyang crucifixion, samahan natin ng Panginoon hanggang dun sa kanyang pagkamatay. Pakinggan natin yung huling sinabi ng Panginoon dun sa 7 last words. Kasi yun po yung napakahalaga. Hindi lamang po tayo naging Stations of the Cross for the sake of tradition. Naging Stations of the Cross po tayo for the sake of our love sa Panginoon. The third and the last po ay yung resurrection. Ang resurrection po ay, of course, alam naman natin ang kwento ng resurrection. Ano po? Nilibing ang Panginoon, iniwan doon sa loob ng kuweba, pero dahil hindi yun ang gano'n ng Diyos para sa kanya, sa huling doon sa ikatlong araw,
Siya po ay muling nabuhay at siya po ay muling naghari o nagsimulang maghari ang pagmamahal ng Diyos sa lupa. Mga kapatid, ang paglago po kasi ng ating Christian life, ng ating pagiging Kristiyano, ay hindi pag-iwas sa pagsuko. Hindi po tayo lalago doon. Hindi po tayo lalago sa ating mga ginagawa, especially ng mga polling stations of the cross, kung hindi tayo willing magsakripisyo. Part ng ating pagiging pagsunod ay yung pagsasakripisyo para sa Panginoon. Tandaan po natin, yung celebration na hindi natapos sa Good Friday, dun sa death, ang passion na dun sa crucifixion and death of our Lord. Ang celebration pa po natin ang tuloy-tuloy hanggang sa Easter Sunday, wherein muling nabuhay ang ating Panginoon Jesus. Pag kinumpleto po natin yung tatlo, kapag ginagawa natin maranasan yung tatlong bahagi ng stations of the cross of our Lord, bagay ko po ay ang kasunod ng conversion. Tandaan po natin lahat ng 12 apostol, sa Maria Magdalena, Santa Maria Magdalena, lahat po sila na nakasama yung resurrected Jesus. Pansinin po ninyong lahat, yung 12 tao yun, nag-ari ng buhay sa Panginoon. So sana po sa ating nalalagisa, yun po yung ating halarin mamaya po dahil sa ating station sa Paglos. And po, okay lang naman po na hindi tayo lumuhod kung hindi na natin kaya. Pero yung sabi po natin prayer po yung station sa Paglos. Magdasal tayo. Pagdilaya natin. Tingnan po natin yung lagi ng pagmamahal ng Diyos na pinapahayag po ng 14 na istasyon ng ating Panginoon Jesus. Amen.